Welcome to another inspiring session where we celebrate real progress and redefine what it means to win. We often think winning means reaching these huge milestones or hitting perfect numbers, but that's not what this segment is all about. Sa segment na to, we believe that you are winning the moment you decide to take action. So, when you choose to start despite imperfect timing or circumstances, um, you're already winning. So, again, today we're continuing our journey of sharing stories that show how consistency and small steps forward create lasting change. We'll be hearing another story from someone who, just like many of you, decided to take action and make progress on their own terms. Because again, remember, your progress, no matter how small you might think it is already part of your winning story. And speaking of inspiring stories, I'm thrilled to introduce today's guest, na si Charlene. Good evening. Hello. Hi everyone, good evening. Fast talk, are you happy now sa Yes, situation I'm mo? happy. Happy. Are you able to help your families? Yes. Super happy ako dun. First time ko masabi sa mama ko na kuha ka lang ng kahit ano dyan sa grocery. Ako nang bahala. Parang ganun. Sinulit niya naman, Mayor. Kakita ko sa mga dala niya, ang dami. Ba't ganun yung tanong natin? Are you proud of yourself? Proud ako. Super, nagkaroon ng character development din dito dahil sa freelancing. Pero super mahina kasi yung loob ko before. So, proud na ako sa sarili ko sa Oh. inaasal ko ngayon. Inaasal. So, ko ikwento yung yung first interaction namin ni Charlene. So basically, I believe this is a few years back, probably around 2 years na, or nearly 2 years. 2023. Oh, yun, 2023, tama. So, nirelease ko yung 5-day basic landing page challenge sa public. And then, Charlene was probably one of the top 50 na nag-enroll without any hesitation. And after niyang matapos yung landing page niya, sinend niya sa akin yung screenshot. And yung screenshot na yun, if I would remember it correctly, it was a cupcake na landing page. It was pure color pink. Tama, di ba? Kala mo mahina yung memory ko Hindi ako ganun. So, may tanong siya na gusto niyang magpa-feedback. And then yung ginawa ko is, I gave tons and tons of feedback to her. Kasi, ang reason bakit ako nag-feedback sa kanya, kasi sobrang specific ng questions niya. Once you guys ask me specific questions, I tend to answer them. However long it would take me. Like, talagang mahaba yung feedback ko. And I could still remember na somehow, alam kong you have the winner's mindset. Kasi nga, yung questions mo were super specific. Kaya hindi ko makakalimutan yung mga ganong mga interaction with me on email. 'Di ba sa welcome email ko sinasabi ko, introduce yourself, I read all emails. And totoo yun. Like, up until now, I read all emails. So, Tsaka Mayor, di ko din expect na mag-reply ka dun Exactly, di ba? Kasi yung, like, I think may PS ka dun na parang... First time ko kasi mag-design noon. Dun pa lang nag-aaral pa lang ako habang may corporate job. So, try lang natin. So far, na-enjoy mo? Parang assignment. Ay, Mayor? So far, na-enjoy mo? So, na-enjoy ko. Super. Kasi, gusto mo yun, parang hindi ulit-ulit yung ginagawa. Parang na-hone pa yung creativity. Ayoko kasi yung parang ulit-ulit na work. Kaya, gusto yung china-challenge. Grabe, no? Pero isipin mo, 2023. Tapos looking back, andito na tayo. Nanonood pa ako sa YouTube mo, mga interview. Sabi ko, ang galing naman nito. Kasi ikaw na yung andito ngayon. Ayun, nandito na ako. Okay. So sige, start na tayo? Sige po, go. Okay. So, first question, Charlene. Ano yung recent win mo or achievement that you are super proud of right now? It could be anything from mindset shifts to probably practical results like yung headline natin ngayon. I think
Sa mindset shift muna tayo. Kasi, before nga, super mahina yung loob ko. Kunwari, may hindi lang ako alam na bagay. Parang sasabihin ko, ay, hindi ko man kaya yan, ganyan. Hindi ko na siya itatry. Pero ngayon, proud siguro ako na parang kunwari, may hindi ako alam. Lagi ko na lang sinasabi ko sa sarili ko na, ay, kaya ko naman to. Pwede ko naman siya pag-aralan. Lahat naman ng bagay na natututunan. Ganyan. Tapos, pag hindi ko na talaga alam, nag-ask na ako ng help. Yun yung hindi na, recent win ko, yun yung parang hindi na ako naiya mag-ask ng help kapag need talaga siya. And yung sa practical naman, ay yung material things lang ha. Ayun, nabibili ko na yung mga gusto kong gamit. Kunwari, yung sa work from home setup, ganyan. Yun na siya para talaga sa akin kasi before, gamit ko lang lumang laptop, ganyan, tapos naglalag pa. Ngayon? Ngayon, MacBook na. Wow! Hindi na siya naglalag. Hindi na naglalag dapat. Kasi minsan, di ba, pag nagde-design tsaka nag-build. Achievement yun, like sobrang laki ng achievement na yun. Alam mo yung pinaka-astig doon is, inuna mo talaga yung pag-invest. Diba? Oo. Sinabi ko, nung kinuha ko to, sabi ko, kailangan ma-ROI ko talaga tong Mac na to kasi kung hindi pwede. Pero alam mo, eto sabihin ko lang, no, mas nakaka-inspire pag naka-Mac ka. I'm not sure why. Hindi ko din alam. Diba? Dahil siguro smooth siya. Hindi. Like siguro, para sa akin parang psychological siya. Pag dati Windows person ako. Oo. Tapos, first ever ko na Mac. Inutang ko pa. First ever ko na Mac. Putik na inspire akong kumilos. Oo. Kasi ang mahal-mahal niya eh. Oo. Tsaka pakinabangan mo talaga siya. Oo. Tsaka pag nakikita mo yung mga bagay na unti-unti mong ini-invest, mas lalo ka na ma-motivate. May ganung factor. Hobby mo din ba yung ayusin yung desk mo, yung setup, yung workstation mo? Oo. Parang gusto ko na malinis siya lagi before ako mag-start ng work, ganun. OC to Oo, hindi. Para kasi, reward ko siya sa sarili ko, ganyan. Dapat malinis lagi yung desk. Pero astig yun. Kasi kasi kumbaga meron ka ng own routine. Now, you mentioned a while ago dun sa mindset mo ba na parang dati kumbaga if you see something hindi mo siya sinusubukan tapos ngayon sinusubukan mo na, and then of course yung ibang mindset na you would really have the initiative to find the answers first before asking. Paano mo siya na-develop? What change? Ganun na lang. What change? Yung develop ko siya siguro dahil na din nung nag-start ako ng freelancing, syempre ikaw lang mag-isa. Usually, di ba? So, marami naman kasing resources online. Mas natututunan ko din siya kapag in-apply ko lang siya. Parang ba yun? May pinanood ako, tapos i-apply ko siya kaagad. Doon ko siya mas natututunan. Kesa nung dati na, ang hirap naman ata niyan. Hindi ko na siya itatry. Parang, hindi ko na siya i-start pag-aralan, ganyan. Pero, ngayon, kahit anong tool, siguro sinabi sa akin ng client ko, pag-aralan mo yung ganitong tool, hindi ko sasabihin na, hindi ko kaya yung ganito. Sasabihin ko lang, hindi ko pa alam, pero kaya kong aralin. Ganyan. Dapat diba? May eagerness ka to learn talaga. Kasi, kapag alam mo yun, hindi ka nag-learn, parang feeling mo na paghuhulihan ka. May ganun akong factor na kailangan lagi nag-i-improve yung sarili ko. Everyday may bago ako natututunan, ganyan. Paano mo pressure yung sarili mo? Paano ma-pressure? Tingnan ko lang yung bills ko. pero agree ako sa'yo, no? Na it's more on really evolving. Kasi, yun yung kaganda, di ba nasabi mo kanina na you don't like work na routine siya. It's more on, mas gusto mo yung may little bit of challenge. Oo. And sa totoo lang, some people would be uncomfortable sa ganun. As freelancer, mas good siya. Kasi sa totoo lang guys, ito, health studies, mas naglo-lower yung chance natin to have dementia or Alzheimer's kasi nga constantly tayong naglo-learn. So balik tayo from the very beginning talaga. What made you decide to finally take action and
mag-freelance ka? Like, Mm. ano yung naging trigger? Ano yung parang turning point mo? Ano yung previous job mo? Tapos Mm. paano siya na-trigger? Ano kasi, yung previous job ko, ano siya, parang admin task. Hmm. And minsan, sumasakit na yung kamay ko kasi kakaklik nga ng mouse kasi nga admin task siya. And may times na super na OT ako. Pero nasa bahay lang, pero OT pa din. Pero thank you lang, ganun. And super liit ng sweldo ko, ganun. Eh, ang dami ko pang gustong gawin. Like, gusto ko mag-travel, gusto ko bilhin yung mga bagay na gadgets, ganyan. Hindi naman sa materialistic, pero yung mga kailangan ko lang gamitin, yung ganun. Pero hindi siya kaya ng sweldo ko talaga. Yung before. So, sabi ko, ay, hindi ako papayag na hanggang ganito lang ako. Parang sinasabi ko na, I am meant to do great things in life, ganyan. Yes. Na, pinupush ko talaga yung sarili ko na na mag-upskill habang yung dati kong work, parang binibigyan niya lang kasi ako ng time para mag-aral, ganyan. Ginawa ko siyang backup, parang, sige, dyan ka lang, para may time ako mag-upskill, para lumipat sa iba. Pero yun talaga. Hindi naman sa money, pero part na din siya. Kasi, mare, kapag yung may money ka, ganyan, na-help mo yung family mo, nakakapag-provide ka sa kanila. So, big factor siya na gagawa mo yung gusto mong gawin, hindi ka umaasa sa iba. And, hindi ka pa mag-travel. Travel talaga? Parehas talaga kayo ng mo, ng kapatid, no? Gusto mag-travel. So, basically, masasabi natin na yung trigger point mo, gusto mong mag-travel? Hindi. Na-burnout din ako. Na-burnout din ako sa dati kong work. Parang, na-bored din ako ganyan. Gusto ko ng challenge nga. Parang ayoko na ng maliit na sweldo, ganun. Ilang years ka din sa previous job mo, if I may ask? Magto 2 years. 2 years. 1 year and 8 months siguro. Tas, ano yun? Like sa admin task, ano usually yung ginagawa mo? Kasi sabi mo kanina, click ka lang ng click. Pwede ako mag-click ng button eh. Ayun, mayroon nag-invoice ako ng mga projects kanya, nakakaduling. De joke lang. Ina na yung dating word, hindi. Pero naging big help din yun para makapag-learn ako ng other things. Pero alam mo, konting segue lang, no? Kasi na-mention mo a while ago. Gusto ko lang to i-share sa inyo, no? Sinishare ko din to sa mga pamangkin ko, sa friends ko. Especially kung close ko. Na di ba sabi mo, hindi ka naman materialistic or what? For me, kung nasa stage ka na parang feeling mo materialistic ka, buy them. Bilhin mo. Kasi aabot yung point na magsasawa ka. Kasi ganun naman eh. Like yung logic ko dyan is, for example, tatanungin kita ngayon, Charlene, mga ilang beses kang huminga ngayon, most probably, sasabihin mo, hindi ko nabilang. Why? The reason is abundant yung oxygen sa atin. Same din sa money. Kung hindi abundant yung pera sa atin, hindi natin na-feel na we can buy anything like the soonest that we want. Ang feeling, mas magtitipid tayo when in reality, yung pagtitipid, meron siyang floor. Pero when it comes to earning potential, sky's the limit. Kaya kung nasa stage ka pa na gusto mong bumili ng material stuff, bilhin mo. Bili ka lang, pero wag naman yung tipong aabot na sa point na parang na siya, gastador na or something. Pero nasa-save pa din. Oo. Kailangan lang talaga. Kasi ganun talaga eh. Like sa freelance guys, I'm telling you, based on experience, possible siya. Like ikaw, Charlene, ikaw yung magsasabi kung possible ba siya or hindi. Possible siya. Super. Wow. Sige. One more question. Di ba na-mention mo a while ago na sobrang liit ng sweldo? Kung i-multiply natin siya sa bagong income mo, times lang ha. Kasi times 2, times 3, times 4 yung previous mo. Times 6. Times 6. Times 6. Times 6 siguro. Isipin mo. Tapos ilang buwan mo inaral si landing page? Ay, yung nagseryoso talaga ako. Oh, Nag-start ako. So, hindi pa to seryoso.
Hindi, Mayor, kasi matagal na ako nag-aaral no'n, 2023 pa, 'di ba? Oo, Pero hindi oo. ko siya agad na-apply, parang lagi lang ako nag-aaral. Gusto ko mag-learn din ng FB ads. So, parang nalilihis iba-ibang skill before ko talaga seryosohin yung landing page. Mm. So, sabi ko ito na talaga 'yun kasi nag-click na siya, nag-e-enjoy na ako habang ginagawa. So, 'yun. So, ilang buwan nga? Years ago, hindi, bago ako mag-ano bago Yung seryoso, yung seryoso na lang, sige. Mga 6 months siguro, 6 months. 6 months. Uh-uh. Pero alam ko na yun before pa, pero hindi lang ako talaga nag-a-apply nag-reach out sa mga clients. Ganun. Pero kaya siya nga within 3 months or 1 month lang. Depende kung gaano ka talaga kasipag. May question ako sa'yo. Kasi di ba na-mention mo na umabot ka ng sobrang years before mo siya seryosohin, and then mas busy ka sa aral ng aral. Oo, yun. Parang naano ko, diba? Analysis paralysis ba yun? Oo. So, di ba every challenge na ginagawa ko, I always leave a quote na kada kakatapos ng isang lesson, sasabihin ko, knowledge without action is still inaction. True. Natatama na and a wasted information. So, gusto ko ikaw yung magsabi sa mga tao na ayoko na ako kasi feeling nila nagmamagaling. So siguro, Charlene, ang question ko lang sa'yo, kung sineryoso mo siya kaagad, would you have been able to achieve what you have now faster? Oo. Kasi yung sa landing page na skill, like, pati ito din yung sinasabi ko sa mga friends ko, Mayor, na malaki yung market niya. I mean, kaya yung mga businesses kasi sa ibang bansa, nagbibigay sila ng importance sa online presence nila. So, maraming opportunity na pwede sa atin. So, kapag sineryoso ko talaga siya simula pa lang, tapos nag-take action ako, hanap client. Dapat kasi consistent ka kasi sa paghahanap ng client talaga So, pwede yung sa Upwork. Doon ko nakita yung client ko sa Upwork. Yung nag-join ako ng Upwork mo, di ba? Mayor, pinag-isipan ko pa talaga nung mag-join ako ng Upwork kasi maliit nga yung sweldo ko dati, di ba? So, credit card ko lang siya. Alam ko. Chinek ko din kanina Parang, paano nga ba nag-join si Charlene? Hindi naman last money, last sa sweldo. Parang ganun. Uy, gagi to. Di ba sabi ko huwag kayong umutang? Pero okay lang yun. Doon ko naman nakuha yung client ko sa Upwork. Buti na lang. Oo. Kasi may Upwork na ako 2017 pa So, hindi ko siya nagagamit kasi hindi ko siya alam gamitin. Nai-intimidate ako gamitin yung Upwork. Pero nung nag-join ako ng challenge mo nun, syempre, pipilitan talaga akong sumunod sa mga assignment tsaka pag-take action. Tapos, after ko talaga mag-resign for 5 days tambay lang ako sa Upwork hanggang gabi, ganyan. Tapos, natsyempohan ko yung pagka-post, apply agad. Yun talaga. Early bird catches the worm. Diba? That's true. Kasi yung mga clients yun, happy ka? Happy ako. Tapos Hindi, kasi yung mga clients, kapag nag-hire sila sa Upwork, din, parang may urgency din sila. So, kapag naghahanap sila, gusto nila, mabilis lang din. May mga ganong client. Siguro, natsyempohan ko yung ganong client. Super thankful ako dun. Pero feeling ko hindi din. Kasi you were preparing yourself na oo. Minsan kasi, the moment we really take things seriously, the world will also conspire to take things seriously kasi ibibigay sa atin. Oo, true. Diba? Agree din ako dun. Now, okay, sige. Di ba sabi mo, it took you a while pa rin, naaralin talaga siya, seryosohin. For sure kasi, na habang, kumbaga, hindi naman pwede na parang sasabihin, oy, magiging freelancer ako bukas. Bigla kang serious mode, di ba? Magiging freelancer ka agad. So, ang question ko na lang is, tingnan natin yung in-between. Yung parang, yung in-between mo. Ano yung initial doubts mo while you were wanting to transition into freelancing? Like, for sure, meron kang initial doubts sa sarili mo. Din naman, Mayor. Pero, yung nag-i-start talaga ako, parang nagda-doubt ako kung kaya ko ba i-deliver yung gusto nila. Yung parang, syempre, di ba, may mga nililis sila na responsibilities mo, o kaya yung kailangan nilang gawin, para automation, ganyan. Kung anong needs ng business nila. And, may time na napapa-question ako, kaya ko ba to?
Pero syempre, kapag dumating sa point na parang kailangan mo na talaga mag-level up, gagawin mo talaga yung bagay na magpupush sa'yo. Ganon. So, kahit nagda-doubt ka sa sarili mo, gagawin mo pa din siya. Parang do it scared. Ganyan. Exactly. Hindi mo sinasabi. So, di ba na-mention mo din ngayon na parang may mga doubts ka pa rin. Like, kung i-compare natin, ano yung, di ba, yung na-mention mong doubts when you were just starting out, kung kaya mo ba? And then you believe na it's all about doing scared and then okay na lang. Yung next ko is, ano na ngayon yung mga doubts mo sa sarili mo? Kasi for sure, nag-evolve din yan. Ayun, kung ma-maintain ko pa din ba yung results na nabibigay ko sa client ko ngayon. Ganun pa rin naman yung doubts ko. Pero, syempre, kaya tinatry ko talaga mag-improve every day and makapag-deliver ng results. Ganyan. Tsaka may ginagawa kasi ako. Ay, sorry. Sige, go lang. Go. Kapag nagsa-self-doubt ako ganyan, syempre may mga proof na ako na, ay, natuwa yung client ko sa ganito, sa ginawa ko. Parang mahilig kasi ako mag-screenshot na message. I mean, yung mga gusto ko lang na message siya, kamari, pinuri niya ako na, galing mo, ganito. I-screenshot ko siya, tapos i-add ko siya sa albums na parang message, letters, ganyan. Tapos babalikan ko lang siya. Sabi ko, oo nga, nagawa ko na siya before. So, kaya ko siyang gawin ulit. Ganyan. Nakaka-motivate siya. Yun nga yung yun nga yung parang itatanong ko. Pero yung parang paiba lang kasi may ganun din talaga tayong mga ritual, di ba? Sometimes kasi tayo yung pinaka-harsh na critic sa sarili natin. And goods yan na meron kang practice na you are, kumbaga, i-screenshot mo yung mga positive comments and then once the doubt sets in, parang putik, ang dami na ng results na nabigay ko. So, eto, question ko pala, Charlene, ang results kasi could be subjective or tangible. So, based on your experience, ipapa-multiple choice kita. Kasi, yung ibang tao dito, for sure, they think that results is all about, money or mga ganun. Well, while it's a good result for clients, pero in reality, there's a lot of things pa. So, papapiliin kita kung ano yung parang nasasabi na positive result for a client yung pag-hire sa'yo. Letter A is your output, kung magaling kang mag-code. Letter B, communication. Letter C, initiative. Letter D, the money that you are generating for them. Asan yung sagot mo dun? All of the above. All of the above? Hindi, kasi kapag nagsaserve ka sa client mo, parang kailangan mo talagang mag-build ng trust sa kanya. And nag-care ka dapat sa business niya. So, kailangan parang nagka-problem. May initiative ka dapat agad na, ay, ganito na lang yung gagawin, ganyan. And, ayun, maging, tawag doon, resourceful ka, tsaka marunong kang mag-follow na instructions din. Kasi, ganun, yung client ko kasi hindi siya nagma-micromanage. So, pag may sinend lang, may papagawa lang siya sa akin, may sasend lang siya na video, ganyan. Tapos, sabihin lang siya na task. So, kapag ganun, pag hindi ako naintindihan talaga, ulit-ulitin ko lang yung sinasabi niya, tapos tatanungin ko pa si ChatGPT. Wala lang, ganun lang yung na-experience ko. Pero di ba, like most of the time, it's not really the results na yung tipong money-generating result yung gusto ng client. Most of the time is, they just don't want to think for you. Gusto nila, ikaw yung nag-iisip para sa kanila and then you would help out. Kung may nakita kang problem, you would do it on your accord or on your own. Yung may initiative ka ba? Kasi yung ibang mga newbies, they think na pag gagawa ka ng landing page, kailangan nakaka-generate talaga ng pera. When in reality, hindi talaga ganun sa real setting, di ba? Like, different siya. Yes. Kasi, yung mga first ko na din na mga clients pala, direct business owners talaga sila na parang gusto nila ng landing page, pero kapag ganun kasi, sa conversions din, parang nag-play din sila ng role sa marketing, di ba? May ganun. And, na-realize ko na magla-landing page design talaga ako. So, good thing na din yung client ko, website,
designer din siya tsaka developer. So parang nag-partner kami. And siya yung kukuha sa amin ng clients. Tapos parang hindi naman white label. Kasi nagjo-join forces kami minsan sa mga design eh. So nakikipag-collaborate ka na talaga, no? Ganun. Mas minsan, ay hindi pa na, yung mga pinapagawa, marami kasi kami clients, iba-iba. Pero usually mga creators sila sa US. So magandang niche din yung creators. Yun lang. Sa mga naghahanap ng ano dyan. Sa mga naghahanap ng client, Oo, maganda creators. din yung creators. Oo. Marami. Kasi di ba, puro coaches na lang yung alam ng mga tao, and in reality, there's a lot of niche. True. Like, share ko sa inyo yung isang niche na weird. Ano yan? Astrology. Ay, may naging client kami na ganun. Isa. Maraming pera sa astrology na niche. Na-reveal na natin. Chares. Bukas sasabihin na I'm a landing page for astrologists. Hindi kasi di ba usually may mga pag newbie ka, yun din yung tinatanong mo kung ano bang mark ay saan ba ako pwede maghanap ng client? Pero usually talaga marami eh. Yes, marami talaga. Depende lang talaga paano mo siya ipoposition. And once matikman mo yung isa, yung pangalawa hindi na mahirap. Like yung pinaka mahirap, yung first lang talaga, pero other than that, okay na siya. True. So, ayun, may question ako. Di ba, na-mention mo kanina na nag-i-screenshot ka ng mga results. Di ba? Now, prior tayo, before nagkaroon ka ng habit na ganyan, before ka nag-i-screenshot or before na nagkaroon ka ng practice na ganun, how are you measuring na may progress ka sa journey mo? Kasi sometimes, may ginagawa tayo, pero yun nga, yung sinabi mo kanina na nag-aral ka ng landing page for years, tapos nag-Facebook ads ka, pero wala pa rin progress, tapos nung sineryoso mo siya, dun pa lang. Gusto kong mas maintindihan pa yung paano mo na-measure yung progress mo, na, okay, ito na talaga yun. Like, landing page na talaga na. Landing page. Parang, nag-enjoy na talaga ako sa ginagawa ko. Progress na yun kasi madali ako ma-board kapag may ginagawa. Pero nung nag-try na ako ng landing page yung nagde-design, parang, ito yung gusto kong gawin. And, parang nag-click na lang siya na pwede ko siyang pagkakitaan din, ganyan. Wala. Ganun lang, siguro. Ano yung kinai-enjoyan mo sa landing page aside sa being able to to design, like hindi ko alam. Yung nag-enjoy, kung saan ako nag-enjoy? Oo, saang part? Sa pagbi-build din. Kasi mabilis siyang tapusin eh. Kunwari, may gusto ganito yung client mo. Tapos, kapag nakuha mo na lahat ng requirements, pwede ka na mag-design and pwede mo na siya i-build. And ano mo yun, yung parang mas mabilis yung progress sa work. Parang ganun. Hindi ko lang nagigets kita. Like, eto, para mas magets ng ibang audience, yung sinabi ni Charlene. Yung sinabi ni Charlene is, nag-i-enjoy siya sa pag-build kasi nakikita niya na there's definitely a progress in itself na matatapos na as compared to her previous job na parang unending yung click-click niya kasi nga pure invoices lang siya. Parang stagnant lang ako, ganun. So, pero sa landing page, hindi ka kasi stagnant, diba? Oo, ganun. Tsaka yung another thing din is yung nagkaka-progress ako, yung nakakapag-connect din ako sa other freelancer na magaling na sa ganitong field. So, nakaka-inspire, ganyan. So, makakapag-show up ka din online. Pero kahit hindi ako consistent sa ganun, wina-work out ko pa yun sa sarili ko eh. Pag-show up online talaga. Pero, so, kapag nag-show up ka talaga online, doon ko na-realize na nag-made akong progress. Kasi doon ako nagkaroon ng discovery call eh. Yung mga ganun. Yung may mag-chat na sa akin na client na. Walang yato. Walang galing. Hindi kasi, nagugulat lang din ako basta
ewan ko, Mayor, sa'yo ko data natutunan yung cheerleading. Yung sa mga, yung dati, di ba, nag-join ako. Dun sa, 2023 ata yun. yun. Basta mag-show up ka lang sa mga Facebook group, ganyan. May ano din, although medyo ano na siya ngayon, parang, syempre, maraming freelancers din ginagawa yun. Meron pa din makakapansin kasi hindi mo naman alam sino yung nakakabasa ng comment mo. Tapos yun, yung nagka-client ako nun before pa ako mag-resign ng work. Doon niya ako nakita. And first time ko makapag-charge ng ano lang. Huwag mo lang sabihin yung rate mo. Pero pwede mo din sabihin, okay lang naman. Pero huwag mo lang sabihin. Oo. Basta happy ka ba sa rate mo? Happy ako, oo. Happy. Happy tayo. Eto na lang, range lang. Sige, ako na yung magtatanong. Is it higher than $5 an hour? Oo. Okay, higher. Sige. Goods na ako. Goods na ako doon. Kasi, I'm reading a lot of comments na nagsasabi na if you are a landing page designer daw, hindi daw maabot ng $5 an hour yung rate mo. Nasa maling client. Chara joke lang. Yes, exactly. Nasa maling client or nasa maling approach yun siya. Oo. Diba? Hindi, mahirap din. Challenging din kasi yung work na to eh. Kasi nga utak yung ginagamit. So, medyo draining siya. Kapag na-drain ka, kain ka lang ng foods tsaka mag-pray. Sorry na. Ganun kasi yung ginagawa ko, Mayor eh. Oo. Yung de-stress mo. Oo. Eto na lang, kung nakakuha ka ng ganitong feedback, were you able to get a positive feedback because of you applying some of the strategies or yung conversion thinking na sinishare natin inside the group? Yes or no? Yes. Yung feedback na goods. Na goods from a client. Tsaka mas okay pa yun kasi parang nakakapag-lead ka din ng project. Yung mga na-learn, ganun. Pare, may time kasi na parang ikaw na bahala anong dadagdag natin sa page na yan. So, ako na bahala kung anong sections ilalagay ko. Mas maganda na yung may knowledge ka kung bakit nilagay yung ganitong section. Ganyan. Kasi di ba yung iba, yung iba kasi yung iba kasi parang hindi nila bina-value yung sa strategic side pa. In reality, andun yung pera, di ba? Andun, oo. Kahit simple, ano nga lang eh. Kahit lahat talaga kung ano yung nilalagay sa landing page, parang may strategy talaga siya. Sa tingin mo, if ma-release yung segment na yun, would it be valuable for you or the other members na who would want to learn those? Valuable ka, Mayor. Lahat naman ng pinopost mo sa group, valuable eh. Hindi naman, kasi minsan wala nga akong ma-post eh. Hindi. Gusto ko nga yung mga analogy, tsaka yung mga kailangan paano i-maintain yung good relationship with the client. Kasi sabi ko, ay oo, tama. Napapag-agree na lang ako lagi. Pero valuable yung ganong segment. Push niya yun. Magpo-post ako ulit, Charis. Ano yung parang positive change that you have, unexpected na positive change that you have experienced since you started becoming a landing page designer? Like, I don't know kung ano yung mga positive change. Say, for example, na-mention mo kanina yung mindset mo na you now have an initiative and all. Pero aside from that, ano pa yung parang unexpected na, hala, ganito pala, parang gano'n. Siguro namulat ako kasi kapag nasa corporate ka, parang yung mga kinikita namulat ako sa mga kasama ko doon. Nagkaroon kasi ako ng accountability group. So, nagulat ako sa mga kinikita nila na umaabot ng, nakakapag-close sila ng 4,000 USD, mga ganun. So, sabi ko, ay, possible pala to. So, sabi ko, para lumakas yung tiwala ko sa sarili ko na, ay, kaya ko din tong gawin someday. Kapag kasi lumakas yung tiwala mo sa sarili mo, syempre hindi ka naman magkakatiwala sa sarili mo kung wala ka hindi ko naman sinasabing walang experience, pero dapat willing kang magka-experience, willing kang mag-try, na confident ka na kaya mo din siyang gawin. Nakaka-inspire lang, ganun. Namulat ako sa the sky is the limit, yung ganitong field, ganyan. Minsan kasi pag hindi tayo exposed dun sa isang environment, for some reason, nafe-feel natin na impossible siya, no? True. Yan, parang lumaki yung psychological wallet ba? Yung tawag dun. Psychological wallet. So, mas maganda talaga, you surround yourself with people na mas magaling sa'yo. Yun yung parang nakatulong talaga sa akin kasi nakaka-motivate lalo mag-action. Ganyan. Kaya, hinihintay ko yung pro group ni Mayor. Ay, hala ng pressure to, guys.
alam ko marami talagang magaling inside your group eh. Pero yun nga, no? Like yung psychological wallet natin. Dati seryoso nag-iipon pa ako nung college days, nag-iipon pa ako ng sapatos. Para sa sapatos, tas yung price ng sapatos na yun, 1.5. Mahal ko na yung 1.5 that time. Malaki pa yung pera dati, Mayor. Pero sa totoo, pinag-iipunan talaga. Oo, pinag-iipunan. Pero konting kwento lang, no? Konting segue. Pag na-change yung environment mo and then ma-apply mo kung anong meron sila, maybe ikaw yung pinaka-purita sa kanila. Sabi natin, billionaires kasama mo, tapos ikaw yung pinaka-purita sa kanila, pero nearly billion ka din. Mayaman ka pa rin, di ba? Pero yun nga, like, mahata ka kasi. Yun yung power ng yun yung power ng may accountability, partners ka, and then at the same time, surrounded ka ng same talaga ng journey. True. So, yun pala yung unexpected and positive change sa'yo. Saka din, Mayor, mas naging ko, madasalin. Hindi, mas naging lumakas yung faith ko kay Lord. Parang nasa routine ko na yung parang everyday or morning. Basta hindi ako papayag na, nakikinig lang ako ng podcast ni Joel Austin, ganyan. So, parang lumalakas lalo yung loob ko. Pagod ako, ganyan. Ay, kuha mo na ako ng strength kay Lord, ganyan. Dati kasi hindi ako masyadong parang hindi ako lagi nagpipray, ganyan. Pero, masamang bata. Pero ngayon, super grateful ko kay Lord. Kasi, ang dami ko na talagang challenges na hindi ko expect na kaya ko siyang gawin. May time din pala, Mayor, etong client ko na to, parang pinagawa niya ako ng buong website sa client namin. So, ako yung nag-handle talaga ganyan. Nakailang revisions kami kasi hindi ko pa siya masyadong gamay yung Figma. Pero sabi ko nun, ayoko na. Hindi ko na kaya to. Pasuko na talaga ako. Sabihin ko na talaga sa client. Hindi ko na. Stop na. Gano'n. Pero hindi. Nag-practice na talaga ako. Tapos sabi ko kay Lord, tulungan mo ako sa ganito kapag tutuloy ko pa din. Kapag lagi may sinasabi akong gano'n, lagi talagang maganda yung output. Outcome. Oo, yan. Tapos nakaya mo naman, di ba? Andito ka pa ngayon eh. Oo. Client ko pa din yung client ko. Marami pa din kami yung projects. Kasi like kaya naman talaga. Kaya naman. Diba? Basta kasi, yun nga, consistent ka dapat nagpa-practice. Lalo na kapag may hindi ka alam. Yun kasi yung lagi kong ginagawa Kapag may hindi ako alam, pa-practicing ko talaga siya. Kapag may na-encounter ako na error, search ko sa YouTube, ganyan. Pakiulit niya, ano yun? Hindi ka nag-aantay. Hindi ka like, gusto kong, nagpaparinig ako like, hindi ka nag-aantay na may sasagot sa'yo. Hindi kasi ako, mas matagal kasi minsan yung ganun Pakiulit nga, nabingi ako. Sorry. Hindi, kapag kasi may hindi ka alam, mas mabilis na mag-search online. Pwede naman sa YouTube, meron sa ChatGPT. Worth it yung ChatGPT. Hindi ko pa na-explore ibang tools like yung Claude ba yun? Magaling siya daw sa copywriting. Hindi ko pa siya masyado na-explore. Claude. Yun. Pero ChatGPT, yung laging gamit ko. Assistant ko sa ChatGPT kahit sa pagko-code. Diba? Na, pag tinatanong work mo, nagko-code minsan, pinangko-code ako. Tapos nakakaya mo, diba? Kasi pwede mo naman ipa-explain sa kanya line by line True. Tsaka maintindihan mo naman Basta manood ka nga lang ng talaga, tutorials. Kahit nakakaantok, pinipilit ko yung sarili ko. May time pang kasi nga, yung Figma nga, kailangan talaga siya sa ganitong work, diba? Depende naman sa client kung gusto ng Figma, pero usually yung mga clients, mas mabilis silang nakikita yung output mo kapag gumagamit ka ng Figma. Ayun, gumigising ako ng 7 a.m. May client ko na yung client ko, tsaka kahit may work pa ako sa corporate job, gumigising ako maaga para mag-upskill. Kahit nakakaantok. Pinipilit ko lang sa sarili ko. Pero sacrifice yun, di ba? Sacrifice. Another sacrifice ko din yung lagi ako nag-no sa friends ko. Kasi dati magala talaga ako na tao Pag may ako pinagaya ng gala. Ganyan. Pero nung sabi ko, ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na ng ganitong buhay. Lagi na ako nag-no. Sinasabi ko naman sa mga friends ko na may ginagawa ko. Sabi ko lang maintindihan naman nila ako. Although doon yung fear na parang, baka ma-FO ako ganyan dahil di na ako masyado sumasama. Kahit yung sa dati kong mga ka-work, di ako masyado sumasama talaga. Parang,
months pa lang siguro sa mga labas. Parang ano kasi pag may gusto kang gawin, parang may isang area ng life mo na kailangan mo i-sacrifice. Kasi yung time mo, konti lang, di ba? Limited lang yung time mo. So, siyempre, saan mo i-focus yung time mo? Sa gala. Ay, gusto mo nga ma-achieve yung ganito. Wala, Totoo ganun. naman, di ba? Like, anong gusto mo? Gumala ngayon pero wala ka ng panggala bukas? Or True. hindi ka gagala ngayon pero kinabukasan, may panggala ka forever. Di ba? True. Yun. So, Yun ang mga sacrifices ko siguro. wala, napraproud ako. Hindi ako, nag-silent ako bigla kasi sobrang nakaka-proud yung gano'n. Like, lahat kasi may trade-off. Hindi yung pwede na wala eh. Di ba, sasabihin ng iba, naku, gusto ko free lang yung tutorial. Like, you can watch free tutorial pero there will always be a price to pay. You would have to spend time and your energy to learn it. True. So, tsaka, mas okay din yung nag-invest ka sa mga courses kasi wala lang. Ako, hindi ko alam kung ako lang may ganitong feeling pero pag nag-invest ako sa isang course o sa mga parang nag-invest talaga ako sa sarili ko so kaya kong mag-charge ng ganitong amount kasi alam kong meron akong pinag-aralan na ganito and community na pwede mag-support. Wala, ganun. Ito i-share ko na lang din sa iyo or sa inyo, sa mga nanonood ngayon. I still buy courses, not because gusto kong mag-aral, but because gusto kong makuha yung network na nasa loob. Kasi yung logic niyan is you have to buy your way in and then you work your way in. So, say for example, sa inyo, sila Justin, sila Mika, kumbaga they bought their way in. Pero dahil lang ang kukulit nyo sa akin, hindi ko kayo nakakalimutan na parang, si Dudoy, putik ko nga, ang galing ni Dudoy sa ganito. Kayo yung nasa top of mind ko. So, kung may client ako, nire-refer ko. Kasi nga, you've already bought your way in eh. And then, ito pa, second, bumibili ako ng course, ito medyo harsh, bumibili ako ng course for the very reason na same sa sinabi mo na you are confident to charge more. Kasi nga, you paid for something eh. Kumbaga, naprepresyohan mo kung ano yung natutunan mo. Parang, kasi tinuro ng ganitong, like sa amin, nag-enroll kami sa isang 1M na program. So ngayon, kahit konti, kahit headline lang yan, pagsusulat lang ng headline, sabi ko na, worth ng ganito to kasi nabayad nga kami ng ganun eh. Kasi available na siya eh, di ba? So, yung like, kumbaga, if you are someone who prefers free, there's always a price to pay. And yung price na binabayaran mo is yung opportunity cost na hindi mo alam magkano yung iprepresyo mo. Kasi you don't know eh. Wala kang basis eh. Kasi libre lang yung alam mo eh. So, tama yung sabi ni Charlene. You invest in yourself so that you know how much is your knowledge worth. So, pinaka-best investment ko yun sa sarili ko. Pag ibang, kuwari, may gusto akong bilhin na bagay, nangihinayang ako bilhin, pero kapag course, sige, go. Kasi knowledge is power. Pag may gusto akong bilhin na course, talaga, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog hanggang hindi ko siya binibili. Depende na lang talaga ako. Delikado yun So, sobrang dami kong course, may mabot na ako sa 100k plus. Pero okay lang. Siyempre, nagtatry ako na iba-ibang skill eh. Hanggang sa makuha ko yung gusto ko talaga. Mababawi mo yan. Nabawi na, Mayor. Sobra pa. Bawi na nga pala eh. Sobra pa, di ba? Sobra pa. Kaya best investment talaga, invest in yourself. Ganun. Eto, may question na ako. So, eto yung gusto kong pakinggan talaga. Kasi kanina, tinanong ko na to kanina, pero ulitin ko lang. So, syempre, if you decide to become a freelancer, siya eh, it's something na hindi siya normal na move. For sure, a lot of people can relate. Freelancing is not secure daw. No. Anong feedback ng parents mo when you decided to become a freelancer? Una, sinasabi ko nga, gusto ko na talagang ganito. Kasi, syempre, maraming nagkakalat na news na malaking kitaan, di ba? Well, totoo naman talaga siya. Yung feedback nila sa akin noon, wag ka na dyan kasi walang stable
stable income dyan. Tsaka walang mga benefits like HMO. Pero sabi ko sa mama ko noon, ay hindi, ito talaga yung gusto ko. Tapos sa last day ko ng job ko, ay sa previous work ko, nag-purchase ako ng HMO ko noon. Kasi sabi ko, yan, wala nang kukontrahan. May HMO na ako, syempre. Kasi yun kasi yung worry nila pag yung benefits na wala. Tsaka nasanay yung mga parents natin na mag-work ka sa corporate job, magpa-promote ka, ganyan. Ayoko ng ganun. Gusto ko hawak ko yung oras ko. Well, hawak ko naman yung oras ko ngayon. Pwede ako mag-work anytime, anywhere. Which is, super thankful na ako dahil dating pangarap ko lang, na-achieve ko na siya. Kasi, hindi ako nag-resign sa dati kong work. Kung nag-taste ako dun. Wala. Hindi siguro ako nakikipag-interview sa yung Mayor. Oo. Tapos, yung work mo ba dati, nagko-commute ka? Hybrid kami, once a week na setup. So, thankful din ako kasi nung before ako mag-resign, na sila, parang nagta-transition na sila sa office. So, sabi ko, unahan ko na sila mag-resign. Mag-freelancing ako. Bakit? Ganun ba Ganun ba? Hindi ako nakaka-relate sa commute kasi dito sa Tacloban, yung traffic namin, yung rush hour sa amin, hindi siya rush hour. Rush 5 minutes. Kasi 5 minutes tapos na yung traffic. Seryoso? Yung commute ko, Mayor, kaya wala akong car. So, ilang sakay ba? Mga 3 sigurong sakay ng jeep. Kapag traffic, 1.5 hours. Oh, shit. Uwian. Pero kapag umaga naman, 1 hour lang siguro. Mas traffic kasi kapag uwian So, ayoko na ng ganung setup. Kasi di ba mahaba yung pila din? Pinupunuan yung jeep, ganyan. Yun yung ayaw ko talaga sa corporate din kasi everyday sa office. Parang wala na akong energy mag-ganon. Gusto ko nasa bahay lang. Mas may time ako mag-upskill, mag-family time, manood ng anime, Netflix, ganyan. Diba? Ano yung pinaka-worst advice na na-receive mo regarding, or yung pinaka-masakit na word na nag-doubt sa'yo for doing freelancing or for choosing becoming a freelancer? Siguro, wala naman ako na-receive talaga. Pero mo yun, yung tipong pag nag-share ka sa ibang tao, kaya mo ba yun gawin? Ganyan. Kasi wala ka pang napapakitang results Pero yun yung gusto mong i-pursue, freelancing. So, pag excited ka sa pwede mangyari sa'yo, i-share mo siya sa iba. Totoo ba yan? Pwede ba yan? Wala, ganon. Parang, di naman siya super against. Pero parang dinadoubt ka din nila na parang, kaya mo ba yan? Kasi wala ka pang napatunayan ganyan. Tapos kapag napatunayan ka na, dun sila magtatanong na, paano mo ba yan ginawa? Ang galing mo naman. Pero nung nag-i-start ka pa lang, hindi naman yan kaya yan, yung ganyan. Parang dinadoubt ka na nila, ganon. Yun, wala naman. Ganun lang, kapag nag-i-start ka. Pero, Mayor, ito din, share ko lang din. Kapag nag-i-start ka na, parang, syempre gusto mo talaga magka-clients, no? Importante pa din yung client na hindi ka mai-stress. Kasi naka-experience akong ganyan. Sabi ko kasi, kahit anong experience lang, di ba? Minsan nga, nung nag-i-start pa nga lang ako, sabi ko, kahit wala nang bayad Pero sabi ko, hindi, magpabayad tayo kahit maliit lang. Tapos sinabihan niya din ako na yung masakit na, madali lang naman mag-design, kaya ko yung gawin. Parang kasi, inaano niya yung rate ko, parang, tinatawaran niya yung rate ko, ganun. Tapos, hindi ko na siya, ang tawag doon, pinakawalan ko na lang siya. Nilet go ko siya na client na lang, ganun. Kasi, may mga times talaga na hindi mo maiiwasan, baka ma-encounter ka ng ganung client, ganyan. Mas magandang let go na lang kaysa ma-stress. Kasi may mga client talaga na may mag-value ng work mo Katulad nung sa client ko ngayon, super grateful ako na inahayaan niya lang ako. Kasi alam niya naman gagawin ko yung work Kaya ko mag-execute ng mga pinapagawa niya. So, pero before na hayaan ka lang niya na ganun, importante talaga mag-build ka ng trust and relationship sa client mo. Kasi hindi ka naman niya hayaan kung hindi ka niya pinagkakatiwalaan Totoo. Diba? So, totoo talaga yun. Kasi, may mga tao lang talaga na micromanagers, pero most of the time, yung mga micromanagers, yung walang budget or haven't been able to, to talaga work with value designers as well.
Sa tingin mo, or kung makaka-remember ka ng isang moment wherein may naibigay ka sa parents mo that you are most proud of, if you can share a story na naging proud sila dahil landing page designer ka na, or what you are doing right now, ano yung moment na yun? Moment na pinaka-proud sila. Hindi ko alam kung proud sila sa akin pero proud naman siguro sila. Kasi, Yeah, of course. hindi proud na, wala. No, ikaw yung proud sa sarili mo, na Proud ako nakatulong sa sarili ko talaga. yun. Pero sana proud din sila. Lalo na ngayon, syempre, tinusupport ko yung family ko. Ako yung breadwinner ngayon. Yung ate ko kasi, siya yung breadwinner talaga dati. So, kahit gumastos ako ng kung anong gusto ko, ginagawa ko kasi alam kong nandyan siya Pero ngayon, while nagta-transition siya sa ganito, parang ako muna yung sa bahay. Ganyan. So, proud siguro sila sa ganun. Uy, siguro ka dyan. Andyan nga yung ate mo sabi ko, manood siya dun. Nanonood siguro siya. Nanonood yun. Kanina pa natawa ng tawa Ayun, yun lang. Wala akong Pero proud ako sa sarili ko. Lang to wini-wish ko kasi dati na magkaroon ng sariling bahay. Wala, this month lang kumuha ako. Yun sabi ko sumuha ako bahay. Sabi ko, bahala na. God will provide. Siyempre nga, di ba, sa freelancing nga. Pero, yung confident ako kasi may skill ako. So, kahit siguro, siyempre, uso yung mga questions sa internet na kung mawawala bukas, lahat ng mo bukas, kaya mo ba siyang gawin? Kaya ko mag-reply oo, kaya kong gawin kasi alam kong may service ako na ma-offer na kailangan ng mga tao. So, ganun. Tsaka God will provide naman. Always. So, like totoo yun. Like, seryoso. Share ko lang This is probably something na misinterpret ng iba. I'm not sure kung nami-misinterpret lang. But by the way, I believe in formal education. Pero di ba, may sabi, si Jose Rizal ata yung nagsabi nito na parang yung pinag-aralan nyo yung hindi mananakaw sa inyo. Di ba, parang ganun yung logic. How I interpret it is not really yung binasa mong libro, but the skill that you've developed. So for example, sa akin, if tomorrow mawala yung CDPH, ma-tie down si Facebook, I'm still okay. Hindi kayo pumili ng challenge ko, I'm still okay. Okay pa rin ako. Kasi I have the skill Oo, true. Confident ka sa sarili mo. Hindi yung makagaw Kaya nga pag may mga tao nang sasabi sa akin, i-refund ko yan kasi nga I still have the skill, ikaw wala. Like, okay lang. Not my loss. May advantage ka ganun. So, so tama. Wala. Nakarelate ako dun sa sinabi. Like, minsan kasi, hindi ko kasi alam kung ako lang yung may ganung logic na parang, okay lang. Kasi, may skill naman ako Pati kasi yung fear ko na, baka bigla. Kasi syempre, di ba marami din nagpo-post na dapat yung clients mo, marami, ganyan. 4, 2, 3. Di ba chinat kita about doon? Tapos sabi mo, di okay na yan, wag ka na ma-stress. Basta i-maintain lang talaga. Syempre, kailangan, maintain good relationship sa client mo para tuloy-tuloy lang na may work ka, ganyan. Tsaka may feel ka na di ka na mahirapan maghanap ulit ng ibang client. Kasi hindi naman talaga kailangan You just need one na happy ka. Hindi yung stress ka. Happy ka dapat. Happy ka. Hindi pwede yung stress ka. Ito question ko pala, Charlene. Like, advice mo to sa kanila, hindi ako. Like, sa mga tao na nanonood ngayon na who are probably looking for the perfect timing, ano yung advice mo or i-share mo lang yung kwento mo, how did you overcome it? Okay, share ko na lang yung kwento ko. Kasi lagi ko sinasabi sa sarili ko na kapag may gusto kong gawin, if not now, when, ganyan. Kasi
kapag gusto mo talaga gawin yung isang bagay, yun nga, dun pa rin tayo babalik sa bibigyan mo talaga siya ng time. Tsaka wag na wag kang matatakot mag-try. Kasi pag nag-try ka tsaka nagka-experience ka, so sa mga newbies, no, kahit wag mo na kayo mag-focus sa charge, pero valuable talaga itong ginagawa natin. Pero mas importante kasi yung makagain ka muna na experience. Saka, kahit konting gather lang ng testimonial, para lang kunwari may ibang clients na naghihingi ng testimonials or portfolio mo, may ma-show ka, ganyan. Pero kapag naka-experience ka kasi ng hands-on talaga na project, parang, ay, kahit nagawa ko to, kaya ko siyang ulitin ulit. So, mas easy na lang sa'yo na mag-try. Tsaka kapag may gusto kang i-learn na skill, manood ka na ng tutorial tsaka i-apply mo. Huwag ka lang manonood, pero yung tool mismo, anuin mo siya, parang paglaruan mo talaga, mag-play around ka mismo sa tool, mag-build ka kung anong gusto mong i-build, ganyan. Kasi kapag may inaaral ako na tool, hindi ko siya natatandaan talaga kapag pinapanood ko lang siya. Natatandaan ko siya kapag may na-encounter na talaga ako na error, parang paano ko ba ito gagawin, ganyan. Doon siya tumatatak sa isip ko kapag nag-i-struggle ako. Di ba? I mean, yun talaga eh. Like, kaya nga yung fail is an acronym. Hindi siya talaga fail na nabagsak tayo. Fail means first attempt in learning. If you encounter an error, parang, okay, first step to, tangina, go. Go. Tsaka go lang, go. Kasi ganun talaga eh. Like, wala lang. Ano yung parang masasabi mong small win mo that actually led to a bigger change in your career right now, like in your freelancing business? Ano yun siya? Like small win na somehow siya yung nakakontribute to something bigger. Small win ko, siguro yung nag-i-start pa lang ako nun. No, after ko mag-resign sa work, sa corporate job ko. And nag-contribute kasi yung ko nun eh. Parang hindi naman sa yung pain mo na gusto mong ma-achieve yung ganitong bagay pero hindi mo siya makuha. So yung pain na yun, ginawa ko siyang motivation para talaga kumilos everyday, maghanap ng clients. Tapos nung nakahanap ako ng client, minake sure ko siya na maka-deliver ako ng maayos na results na project. Tapos yung per project lang kasi kami ng client ko noon eh. Tapos bigla niya sabi sa akin na gusto mo bang mag full-time? Di ba usually kapag mga freelancer, tayo yung nag-present ng video para kunin nila tayo, di ba? Tapos nung time na yun, nagulat ako sa client ko kasi may pa-video siya sa akin. Sabi niya, nag-video siya premium client yan. Siya yung nag-offer sa akin na kung gusto mo ba mag-part-time or full-time. Parang first time ko naka-encounter ng ganong client na mag-show ng willingness to work with me. Na gano'n. Parang sabi niya pa, alam ko, ikaw na talaga yun, parang tutulong talaga sa akin, ganyan. Kasi hindi naman siya magsasabi ng ganun kung hindi ka nakapag-deliver ng maayos na project, ganyan. Work ethic. Siguro yun talaga yung win. Kung maayos na work ethic, ganyan. Hindi ko consider ba yun as win? Pero yun. Like, yes. Like, I'm telling you, work ethic is a big thing. Isipin nyo to di ba sa 7-day landing page mastery challenge, sinabi ko yan kung gaano ka-importante yung may work ethic ka. So, ang reason dyan is ganito. If a client doesn't rely on you, hindi ka nila i-hire ever. Puro ka lang project-based. Pero if ever na parang consistent ka to showing up, just like what happened to you, ayaw nilang mawala yung talent na yan. Kasi for sure, may iba na mas willing pag i-hire ka. So, makikipag-agawan yan. Kasi ayaw nila ng masakit yung ulo nila eh. So, they would, kumbaga, I'm not sure kung na-experience to na-experience mo, pero may times na yung client, kahit wala pa silang pera ngayon, they are still willing to hire you full-time para hindi ka lang maagaw. That's because of the work ethic. Naalala ko nun sa video, sinabi niya pa na hindi naman ako super yaman, pero ano yung gusto mo na rate, I'll do my best na ma-provide yun, sabi niya. Sabog ka agad. Ano sabi mo? $100 ka agad.
Hindi na ba? Darating din tayo sa ganyan, Mayor. Hindi tayo stock. Wow, hindi dapat talaga. Hindi ko income to na gusto kong I'm gonna say this in public. Hindi ko siya income goal, pero yung goal ko is kung isa-sum up yung result ng CDPH, it should be probably around 50 million pesos na parang combined. Hindi to pesos ha. Hindi. 50 million per month na yun. So in short, most probably kung magkaka-result yung mga 2% na mga conversion designers members, yun yung parang equation niya. Yun yung pangarap ko para sa inyo. Okay. like kung i-combine natin yung earning nyo, it would be 50M per month. Feeling ko meron, ang dami mo kayong members sa loob. Pero yun nga. Kumbaga, yun lang yung goal ko. Hindi ko kasi alam kung sino yung may alam ako na earning 7 figures a month. May mga kakilala ako na 7 figures a month earners na mga freelancers and then members. I cannot divulge their name kasi ayaw nila. Pero may kakilala talaga ako. And possible talaga siya. Oo nga. Nakaka-amaze ko. Ako na next, gano'n. Gusto ko yung sinasabi mo laging gano'n, Mayor, na dati kasi nagsasana all din ako. So, sabi ko, sana all. Pero nakita ko yung mga post mo. Hindi. Gusto ko yung gano'ng mindset na ako na next. Kasi parang nakikita mo yung positivity na nangyari sa kanya. Pwede din mangyari sa akin yung ganito. Ganyan. Treat mo siya in a positive way. So, super ganda. Yung delikado kasi yung mindset na puro sana all. Paano ba? I'm always a big believer talaga na word is powerful. Association ba? When you always tell na sana all, sa utak natin, nakaka-develop tayo ng tinatawag na wishful thinking na lang. Pero, pag magsabi tayo na, ay, tangina ako yung next. So for some fucking weird reason, yung brain natin nag-iisip, how can we make that fucking thing happen for us as well? True. So hindi ko trip yung sana all pag related sa money. I don't say sana all when it comes to money. Pero pag say for example, mga pagkain, sabi talaga ko sana all. Kasi alam ko hindi ko mabibili dito eh. So parang sana all. So, ayaw bilhin din mag-travel ka, charot. Yun, kung nagtra-travel, di ba? So, ikaw na next din. Ganon. Next. So, yung mga nanonood. Kaya pag nagtra-travel, kakain talaga. Oo. Okay, sige. Eto, you also mentioned a while ago na dapat consistent lang talaga. How has consistency played a major role in your career as well? Consistency. Ano kasi yung consistency, Mayor parang kunwari, wala ka sa mood sa ganitong araw na to, pero kung may mga kailangan kang gawin, pero sa mga araw na yun, ginagawa ko pa din. And mas, ang tawag doon, nag-a-add siya everyday para makakasanayan mo na lang na, ay, ganito yung gagawin ko. Magagawin mo yung best mo everyday mo. Ganun siguro, ganun ako na consistent. Gagawin ko yung best ko, nag-show up ako sa work ko, ganyan. Kahit may times na nakaka-stress siya, nakakapagod, nakaka-drain, nag-show up pa din ako. So, ganun ako consistent. Pero in terms na, pero sa online, iba-iba kasi, di ba? Consistency in showing up, ganyan, online. Wini-work out ko pa siya. Okay lang yan. Nakakapan ko pa siya talaga ng time. Kasi nabibisi ako, Mayor, super late ko na nga mag-reply minsan kasi nag-start ako usually ng work hapon. Pero yung umaga ko kasi me time ko siya, so gagawin ko yung mga gusto ko. Nanonood ako ng mga anime. Yun yung ko, busy. Sa sarili ko. Wala lang, gano'n. Nag-recharge. Kailangan naman talaga ng me time eh. Kasi kung walang me time, tayo pa rin yung lugi eh. Kaya nga tayo naging freelancer eh. Kasi gusto natin may freedom tayo, di ba? Oo. Hindi free of charge. Tangino. Okay, magpa-free of charge kahit small amount lang. Basta may exchange. Kasi may valuable yung ginagawa mo eh. Kung na-feature pala sa Road to CEO, some of you guys might receive random emails or random invites from
from subscribers sa YouTube ko. Some of my YouTube subscribers kasi mga clients ko dati. And some of them would reach out to you kasi nga they've watched you as well being featured. Ang logic kasi ng iba, so for example, may isa kaming venture capitalist. Ang logic nila is if ako daw okay yung work ethic ko, for sure hindi ko i-feature yung isang tao kung wala. So they would reach out to that person as well. Nice. So wala lang. Just sharing kasi kasi naalala ko lang yung sabi ng isang client na magpa-refer tapos he was trying to reach out yung mga na-interview ko tapos hindi daw nagre-reply. So yung ginawa ko, nagpinang-reach out ako na parang, uy, puti kayo, mag-reply kayo kay ganun. So na-busy ako sa pero yun yung most na nangyayari. So yun nga, for someone na they're hesitating to really learn landing page design, ano yung advice mo sa kanila? Advice ko sa mga gustong matuto? Take action na. Huwag na kayong maraming excuse, ganyan. Kasi kapag marami kang excuse, parang, ay, hindi ko na naman ito gagawin, ganyan. Masastuck ka lang sa buhay mo, ganyan. Hindi, paano na yung gusto mong gawin na goal? Walang mangyayari. Kasi, totoo naman talaga yung tawag doon, do your best and God will do the rest. Basta alam mo sa sarili mong ginawa mo na yung part mo, nag-aral ka, ginawa mo yung pag-reach out sa client, nag-practice ka ng skill. Kasi kapag practice ka talaga ng practice, imposible hindi mo matututunan yung isang bagay eh. Saka mamamaster mo din siya in time. Ganyan. Kaya kapag kunwari iniisip mo, layo na nang narating niya. Yun nga, iba-iba naman kasi tayo ng chapter in life na dito na ako sa ganito, pero ikaw nag-i-start ka pa lang. Marami din namang business na hindi pa na-develop, di ba? I mean, patayo pa lang sila. So, syempre, malay mo, ikaw na yung next na maggagawa pala ng website nila or landing page. Wala, ganun lang. Basta take action lang talaga. Hindi naman nauubos, di ba, yung negosyo? Hindi nauubos yung mga business kasi nagugulat na lang ako. Dami pa lang ganito na pwedeng pag-servan, ganyan. Grabe. Ito unsolicited lang. Hindi, solicited pala. Hindi siya kasali dun sa question ko. Sige. Like, specific lang, masasabi mo ba na what we are doing inside Conversion Designers is have been helpful to you and how has CDPH helped you? Sige. Okay. Pero nung nag-i-start talaga ako, super helpful siya. Nung CDPH. Kasi yun yung parang naging guide ko. Kasi pag nag-i-start ka talaga, mas maganda may community. So, nakita ko yung community mo, Mayor. Doon ko na nag-start talaga binge watch ng tutorials, sinanap ko pa kita sa YouTube. Kahit sinasabi mo na bawal mag-chat sa'yo ng personal, chinachat kita. Sorry na. Akala ko parang sa Discord, nag-PM talaga ako. Sabi ko, bahala na, hindi siya mag-reply. Pero nag-reply ko pa din. Pero alam kong bawal. Alam ko din. Parang, bawal. Pero hindi ko na ginagawa. Sabi ko, email na lang. Sige, email. So, nag-reply naman talaga ako pag alam ko okay yung question. Nag-reply ka naman, so nag-chat pa din ako. Sorry na. Huwag makulit. Nag-chat talaga. Pero astig, no? From someone na, yun nga, nangarap, nag-take action, may result. Yun. Now, eto final question ko sa'yo. Kaya nga final na yung isa. Yun. Ito, pinaka-final na to. Looking ahead, ano yung win or small win that you are working towards right now? Coach, may pwedeng marami. Marami kasi akong gustong gawin. Go lang. Go. Ito, din kasi, nag-upskill pa din ako hanggang ngayon. So, kahit marami na akong alam na tools, gusto kong, usually kasi sa work ko, design tsaka build. So, nagde-develop ganyan. Gusto ko din ma-explore yung automation and workflow. So, nag-enroll din ako kay Coach CC dahil nga, nakita ko din siya dahil sa'yo, yung sa group, nag-post ka. Diba, ang galing pala na ito. Kaya nakikita ko din yung other members nila, sina Justin, sina Mika, nag-add sila, diba, yung mga JHL. Diba, nag-enroll ako kasi na-curious ako and gusto ko din siya, na-amaze ako kasi ang dami ko na din pinanood na JHL before eh.
So, yun yung small win na nilo-look forward ko din na matapos ko yung course and makapag-client ako ng may need na ganun. Kasi usually kapag automation, di ba, parang hawak mo din yung oras mo. Kasi basta ma-set up mo siya and ma-run yung mga test na nag-work, okay na. So, gusto ko din matry yung ganun. And another small win na nilo-look forward ko, iba-ibang aspect in life, no? Maging fit and healthy. Wala, syempre. Gusto ko din ganun. Nakikita nga kita, Mer, pag nagpo-post ka sa Facebook. Okay, wow, sipag mag-gym, Kailangan eh. Oo, gusto ko din ng ganun. So, gusto kong maging, sexy din. Kasi, Yes. mataba tayo ngayon eh. Kasi lagi tayo nakaupo sa bahay. Oo. Health is wealth. Hindi, mas maganda yung mas maganda talaga yung may avenue Oo. for Yun. Ganun na yung mga small win ko na gusto. Tsaka, sige na nga, dahil nga nagka-VAT yung Philippines, di ba, nagka 12% na naman. Wala lang, nilolook forward ko siguro, magkaroon ako ng salary hindi naman salary kasi parang magka-increase. I-increase ko yung rate ko, ganyan. Pero, in time, bibigay yan ni Lord. Hindi possible yan Hindi yan impossible for again work ethic lang malakas. Oh. So, and then may highlight ka din kasi na isang word na may kumbaga sa akin may impact ngayon. Kasi so for example, I'm planning things for CDPH. And ang take-away ko na lang, say magte-take away ako. So, yung pinaka-biggest impact talaga sa akin na take-away talaga is yung sinabi mo na na mag-practice ka para magkaroon ka ng experience and all. Sa akin kasi ngayon, I'm already transitioning into wanting to become a full-time creator. Ayoko nang mag-client work. Kumbaga, I would rather pass the client work to all of you guys and then mag-focus na lang ako in training you guys. Pero, sa akin, hindi ako believe sa sarili ko na parang, kaya ko ba? When in reality, magkakaroon lang ako ng experience if I continue practicing. Practice. Kasi nga naman, if I practice showing up, magturo sa inyo, eventually, magiging din ako magiging magaling. So, true. That was something na parang tamang suntok na, okay, yan yung push. So, and for that, thank you talaga, Charlene. So, sa inyo guys, na-inspire ba kayo? Ayun, na-inspire daw si Sana na-inspire ko sila ng konti. Hindi. Like, feeling ko, si Russell kanina nag-comment. Si Russ, magaling din yan. CRO, conversion rate optimization. Tapos, close namin yan. Hindi ko alam bakit. Pogi din yan. Tulad sa amin. Pero oo, like yung sabi ni Russ kanina, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, parati talagang may paraan. So, yun nga, that's one of my takeaway as well na you made things happen. Hindi yung ka lang hanggang dyan. Tapos at the same time, you invest in yourself para maging basis mo siya kung magkano yung i-charge mo. Parang confident. Diba? So, yun yung mga valuable takeaway ko from you. Pero yung pinaka-biggest talaga is yung power of, practice. Kasi sa akin talaga ngayon, like, I'm telling you, kaya ako tinanong kanina sa'yo, di ba nagtanong ako sa'yo, ano yung mga limiting belief mo ngayon? Ano yung doubt mo sa sarili mo ngayon? Kasi on my end, ako din may doubts. Hindi yan nawawala Oo nga. O, di ba? So, sabi mo pa, do it scared. I'm like, nga, do it scared. Everyday natin yan na-encounter talaga Kaya do it scared na lang. Kasi, yung time, magpapass by lang yan Pero pag wala kang ginawa, dyan ka lang, mag-stuck ka lang. Kaya yun nga, sobrang thank you, Charlene, for sharing all those lessons. You might say that they are just, small things, but for us, for me, for sure sa audience din natin, those are some big impacts as well. Kasi isipin mo, aside from being able to gain 1M in less than a year, you also had the urge na kumuha ng bahay, di ba? Like, Lakas diba, na.
I mean, kaya naman, di ba? Mm. Tapos, yung mga na-mention mo pa na dati, I mean, yung mga konting jokes natin na somehow tagus talaga, na dati isang palaman lang, pero ngayon variety Oo. na. That's big. Mm. Diba? For me, True. that's an inspiring story. Mm. So, ayun, Charlene, thank you for sharing your journey Si with Mayor, us. thank you din, Like, guys, for watching. so guys, kindly comment your valuable takeaway that you've learned from Charlene kasi para sa akin, tawa lang kami ng tawa pero No. there's definitely a lot of punch there na ano, na nakaka-inspire. And of course, a little bit of a reminder sa inyo na to everyone who's watching right now, remember you don't need to wait for the perfect moment. Again, your story of progress begins the moment you decide to start. So, whether ngayon ikaw yung tao na hesitant ka pa, malay mo yung kwento ni Sherlyn gave you a mindset shift, or maybe yung doubt mo na mag-approach sa prospect kasi na-invite ka for an interview. Malay mo after sa ano, malay mo after ng live na to, you you'll get your first client, 'di ba? Kasi at the end of the day, it's all about taking that first step. Kasi once you take that first step, you are already winning. Kaya nga tinawag yung segment na to na winning in progress, because you are already winning when you decide to take action. Okay? So, hopefully guys, yung kwento ni Charlene resonated with you today, and yun, let this be a sign for you to take action. And of course, sa next na live session, kung sino man yung gustong magpa-invite dito sa Road to CEO, join us again next time as we continue to celebrate more inspiring journeys of progress and redefine what it truly means to win. So, guys, thank you for being here today. And Charlene, if you have any last words, if you had imparting words to our audience right now, please. Ano pa? Ano lang, Mayor, wag lang sila mag-stop. Kung mangangarap ka, lakihan mo na, pero siguraduhin mong kikilos ka. Yun eh. Kasi, Oh, pag sila shit. ng Tagus. daming kwento. Gusto ko din ng ganyang salary. Sabi ko, hindi, kaya mo mas mataas pa sa akin. Ganyan. Parang pinupush ko sila na, syempre mangangarap ka, lakihan mo na. Ganyan. Tsaka, don't give up. Kasi, tsaka ano lang din, bigay mo na kay Lord. Surrender it to God. Kasi, siya talaga yung hindi kay iwan. Tsaka siya yung source mo. Yun. Yun lang. Wala na akong maisip. Pero yun talaga. God and take action. Don't give up. Baka kasi ma-reject ka lang ng isang client. Feeling mo wala nang client. Hindi naman nauubos, no? Oo, din. Maraming client. Isa ka lang. Dapat meron ka abundance mindset din. Ayun. So, yun lang. I hope you guys enjoyed our live session. Nang challenge din tayo. So, thank you again, Charlene, for your time. And guys, thank you so much for your valuable time. And I'll see you in the next Winning in Progress session. That ends our live. Bye-bye, guys. Bye!